So umpisa na naman namin kailangan mag-save ng pagkain dito ng mga baka kasi malapit na naman yung winter. Kaya kung napansin nyo, ayun, yung mga block na yan, pupunuin niya ng mga pakain, yung mga stock ng mais at damo. Dahil yan yung stock for winter, lalo na ngayon, sabi sa balita, November, December, January, February hanggang first week ng March yung snow dito. Ayan, kaya kung napansin nyo, nag-i-stock na uli ng pakain dito. Tapos yung mga block na yan, napapansin nyo, ayan o. Yung bawat na harang na yan, ito, stock ng pakain yan, din dito, pupunuin din ulit dito. And then ngayon, ito, pinupuno na to. And then lalagyan niya ng cover para kahit na matabunan ng snow ay magagamit pa rin, hindi mabubulok yung pakain. Hey, let's go, let's go. Hey. Hey, let's go. Simula na naman ang kalbaryo namin dahil alam mo nyo naman, nasa farm tayo. Itong mga net na to, yung lamig pasok diyan. Kahit pa sabihin ibababa nila yung trapal na yon, yung nasa taas, and then ibababa tong roll up, pasok pa rin yung lamig dito. Kaya nangyayari, naka-uniform kami doble-doble, and then yung medyas namin doble-doble din. Then yung baka na lang yung nagpapainit. Itong mga baka na lang nagpapainit ng katawan namin kasi yung mga yan, mainit ang katawan yan. Kaya kapag yung mga baka pinakawala na, medyo umiinit dito sa loob ng farm. And at the same time, meron naman dyang heater. Kaya kahit papano, mainit-init kapag habang itinutulak namin siya or habang nagmi-milking kami. Pero kapag naubos na uli yung baka, na ibalik na uli doon sa mga kulungan nila, yan na. Nagsisimula na uli lumamig. Tapos itong dinadaanan namin to, nagyayelo na to, madulas dito. Kaya nilalagyan namin to ng asin. Tapos ito, kahit itaas yung mga trapal na yan, malamig pa rin, maginaw. So yun yung mga tinitiis dito ng mga worker na nasa ganitong klase ng trabaho, yung kalimitang bumabiyahe pa, yung mga nasa labas. Unlike ng mga ibang worker na nasa loob lang talaga at may heater sila, lalabas na lang sila sa gabi na. Hey, hey, let's go, let's go, go na. Hey, uwi na. Hey, hey, uwi na. Hey, uwi na, dali. Hey, come on. Hey. Come on. Shh. Ito yung mga kasunod na gagatasan namin. Hindi sila pwedeng mahalo dito kasi magkaibang group yan. Ito nakailang panganak na. Ito yung second group, ito yung third group. So ubusin lang muna namin to second group bago namin ipasok tong third group. Shh. Hey, come on. Then, itong sa kabila naman yung mga tapos ng gatasan, pauwi na yan. Alam na nila yung dadaanan nila. Hey, come on. Hey. Come on. Hey. Stay. Come on. Hi. Hey. So, yung kasunod na group, i-open na natin. Sila yung kasunod dito sa linya. And then yung third group, ayan na, nakapasok na. So, pauwiin lang natin tong second group. Go on. O, nakain na yung iba. Yan yung kaninang nagatasan na.
Oh, yun nakauwi na. Yan, kakain na sila dyan. Gandang tingnan, di ba? Oh. Then i-close na natin tong gate nila. Dahil malamang nasa likod na natin. Ayun oh, pauwi na yung isang yun. Ayun oh. Ibang group na yun, dito na siya. Sa ibang cage na siya pupunta. So kailangan nating iayos tong gate na to para dito siya pupunta sa way niya. So ayan na. Yung kanina na gate, pinago na natin para yun yung way nila papunta doon sa kanilang kulungan. Then bubuksan naman natin tong kasunod na group. Ito yung group 4. Ito. Sila naman yung next na gagatasan. Yan. Uwian na naman. Ito na yung kumukuha ng gatas namin, napakita ko sa inyo. So, pinick up na yung gatas namin na ano kanina, na napuno dun sa tangke. So, ganun siya kinukuha, guys. So, imagine, dalawang ganyan yung pinupuno. Ayan, oh. Tsaka to. So, dito siya ikakarga. Ayun. Pinipick up na siya. And then, dadalhin siya dun sa planta para i-process yung gatas. Ito na naman yung panahon na alam niyo yung sikat ng araw. Pero yung pakiramdam mo yan nung lamig. Nanunuot sa buto. Maswerte nga yung iba na pumapasok malalapit lang. Yan, kagaya namin. Ito lang yung trabaho namin. Ayun lang yung bahay namin. Ito lang yung sasagasain namin na snow, itong areang to. Nakikita nyo naman yan doon sa mga previous vlog ko na napakakapal ng snow dito. Halos natabunan na tong buong farm. Then ito lang ilalakarin namin, nakabota na lang kami. Mas nakakaawa yung dating kong trabaho. Kasi gigising ka ng maaga, babiyahe kayo ng iba't ibang farm para manghuli ng manok. Ganun yung trabaho namin dati. Tapos pagising mo, ang haba ng biyahe, ang traffic pa. Kasi nga makapal yung snow. Tapos hindi bayad yung oras. So sayang yung oras na ginugugol namin sa biyahe. Hindi kagaya ngayon, pagising namin, ayan oh, pag may nakalimutan, pwede ka pang bumalik. Oh, hanggang sa matapos yung oras ng trabaho, ilang oras lang naman, tapos uuwi na, pwede nang kumain. Pwede ka pang makapagluto. Hindi kagaya dati. Lalo na yung ibang mga kakilala ko na nagko-commute pa. Tapos yung may nagko-comment pa nga at may nag-message sa akin, sir, yun ang problema ko dito sa natrabahuhan ko Wala nang nadaan na bus, tapos ang mahal ng taxi. So kinakailangan daw niya kagad kumuha ng sasakyan kahit ilang buwan pa lang siya. Ang problema, wala pa siyang lisensya. So sabi nga niya, yung pag nag-snow kami kuya, ang problema, yung lalakarin namin medyo mahaba-haba, malayo-layo. Wala naman kaming service, nilalakad lang namin. Kung bike naman daw, hindi uubra. Kaya medyo iba-iba lang talaga yung sitwasyon dito ng mga dumarating. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. So kahit pa paano, maswerte pa rin ako dito kasi ang lapit lang nung aming inuuwian. Ito lang talaga yung sasagasain mo yan, itong kalsadang yan. So papahinga lang tayo guys at kakain, and then pagkakain magpapatunaw lang and then matutulog kasi after 4 hours magmi-milking uli kami, babalik uli kami doon. Ganun naman yung duty namin So dati 2 shift lang po talaga kami dito. Nung dumating kami dito, isang milking lang namin is umaga and then gabi. So 6 AM in the morning, actually 7 AM in the morning, then 4 hours duty. Then after that, ng 4 hours duty, tumutulong kami dun sa bunker or yung tinatawag na yung pagtatanggal ng tarpaulin para may maipakain dun sa baka, which is dati binabayaran yung oras na yon. Then sa gabi, babalik kami 10 PM po ng gabi. 2 shift lang po kami dati Umaga and gabi, dun lang kami nagmi-milking hanggang sa after 1 year namin dito, nagbago yung sitwasyon, naging 3 shift na kami, and then yung pagtulong namin nga dun sa is hindi na binabayaran, kaya medyo nagkaroon ng konting meeting. So ginawa kami 3 shift, hindi na kami natulong dun sa pagtatanggal ng cover ng tarpaulin kasi yung kokobera na yon ng mga pakain ng baka kami yung natulong before. So nung ginawa kami 3 shift,
Ang nangyari, 4 hours milking sa umaga, which is 6, 7, 8, 9, and then uwi. Then, ang mangyayari, 4 hours na pahinga. Actually, hindi mo maipapahinga yung 4 hours na yun eh. Kasi ang nangyayari nun, pag uwi mo, magluluto ka, tapos kakain ka. Pagkakain mo, hindi ka man kagad makakatulog. So minsan sumasala na, hindi ka na kagad talaga makatulog hanggang sa papasok na ulit, 4 hours, duty ka na ulit. Then 4 hours ulit, pag uwi, 4 hours ulit pahinga, then 4 hours balik. So imagine guys, sa 24 hours namin na putol-putol yung tulog namin. So wala kaming maayos sa tulog. So siguro 8 months lang kaming ganon. And then nag-request kami nung isa kong kasama na talagang nag-iiba yung mood namin, nag-iiba yung pakiramdam namin, talagang parang lagi ka nang masusuka. Dahil alam niyo, hindi pa ka natutunawan, hihiga ka na naman, kakain ka na naman, so parang hindi na maganda sa katawan. Although yung sahod maganda, so hindi naman maganda sa katawan, nakakapahinga na lang kami talaga, tuwing day off. So nag-request kami na baka pwedeng gawin na lang kaming 2 shift. Kaming dalawa, yung iba ayaw kasi alam niyo na magkakaiba kami ng pangangailangan dito. Yung iba talagang malalaki yung mga binabayaran, kami naman wala kaming mga binabayaran dito, wala kaming mga kinuhang mga hulugan. So sabi ko nga, health is wealth. Dahil aanin ko yung pera, putik na yan. Kung ako naman magkakasakit na. Kasi hindi po tayo kagaya ng iba. Hindi ko masisisi yung iba, magkakaiba nga po kami ng mga pangangailangan. Meron ako mga kilalang Pilipino dito na halos patay na yung sarili. Kado double job, triple job. Well, hindi ko sila ginajudge kung bakit nila ginagawa yun. Hindi ko alam kung baka may pinagagamot sila or yung gusto nilang maghapit para mabili na kagad yung gusto nilang sasakyan or bahay. Kasi po ako naniniwala na aanin ko yung dami ng pera ko kung sisingilin naman ako ng katawan ko pagdating ng araw. Ang akin lang po kasi, ini-enjoy ko lang yung buhay ko. Nakakain ko naman yung gusto ko. Napupuntahan ko yung gusto kong puntahan. Nabibili ko naman yung kahit paano yung gusto ko. Hindi po kasi ako naghahangad ng mga sobra-sobrang bagay para lang para lang makuha ka dahil gusto ko maraming pera. Papatayin ko naman yung katawan ko. May maganda akong car, hindi ko naman halos ma-enjoy dahil nasa trabaho ako palagi. May maganda akong bahay pero hindi ko naman ma-enjoy, hindi ko matulugan na dahil busy na ako lagi sa work. Parang umuwi na lang ako doon para umidlip then pasok na ulit. Yung car naman hindi ko na halos magamit. Ika nga yung imbis na mag-travel ako kung saan o mag road trip ng malayo, hindi ko na magagawa dahil ako busy na sa trabaho dahil kailangan ko mag double job, triple job para lang mabayaran yung mga kinuha kong hulugan. So sabi ko, okay na po kami ng kahit yung isa kong kasama, yun din yung pananaw Sabi nga namin, yung papatayin mo yung katawan mo tapos baka mamaya natapos mong bayaran nga yung mga bayarin mo dahil marami kang kinuhang trabaho. Kaya nga lang baka hindi mo na ma-enjoy, baka sa kabaong ka na pulutin dahil talagang masama po talaga sa pakiramdam naranasan namin Alam niyo yung 4 hours na pahinga na putol-putol. Minsan nakakatulog kami 1 hour na lang doon. So after ng duty ng umaga, duty kami ng hapon, nakaidlip lang kami ng 1 hour. And then pagka duty ulit ng hapon, uuwi kami dito, papasok ulit kami ng gabi. Then yung 4 hours namin na pahinga, hindi na rin maipahinga. Minsan parang lutang ka hanggang sa parang namamalaya namin, lumipas na pala yung maghapon magdamag, ang tulog lang namin 2 oras. So sabi namin hindi na healthy to. So binagbigyan naman kami ni boss, ginawa kaming 2 shift. Kumuha ng isang tao, which is yung Mexican nga dito sa tapat ko. Yun yung pinang-alternate niya dun sa oras na hindi namin pinapasukan, yung isang shift na hindi namin pinapasukan. So naging 2 shift na lang kami everyday, ako at saka yung isang kasama si Johans. So kami yung 2 shift, yung iba hindi pumayag kasi nga may mga binabayaran silang malaki. So hinayaan lang namin, labas na kami dun. So bigla ko naalala yung isa nating dating kasamahan sa Taiwan na nakarating na rin dito sa Canada. So masyado siya nagwo-worry, nagpapanik siya. Masyado siyang, alam mo yung nag-aalala dahil gusto na doon yung makuha yung PR, gusto na doon yung ma-PR. Sabi ko, trust the process. Dumating din naman ako dito kako. Yun din yung iniisip ko, gusto ko ma-PR pero kailangan mo syempre ng sapat na experience. Tapos panggastos dahil unang-una kailangan mong magkumpleto ng mga requirements. Ano ba yung CELPIP, yung IELTS, yung WESMO, Educational Credential Assessment. And then yung lisensya mo, asikasuhin mo, yung mga IDs mo, kompletuhin mo na. Diba kung darating yung family mo dito, napakasarap na naipagdadrive mo na sila. Alam niyo po ang sagot niya sa akin. Gusto ko na ma-PR kasi gusto ko na mag triple job, double job. Bigla ako nagulat, sabi ko, ha? Yan ba talaga yung gusto mo? Triple job? So gusto mong hindi ka na magpapahinga dahil na PR ka na, hindi ka na magpapahinga. Yun ba yung gusto mo? So sabi ko sa kanya, sorry pero magkaiba tayo ng pananaw. Sabi ko, mas gugustuhin ko yung single job na sumasapat at hindi na ako palipat-lipat ng trabaho.
kaysa doon sa double job, triple job na yung ibang kakilala ko, sorry, hindi ko naman po nilalahat, no offense. Kasi yung ibang kilala ko, kailangan nila ng sasakyan pagkapasok doon sa isang trabaho. So, sagot nila yung gasolina, sasakyan nila, lilipat sila sa iba. Minsan, malayo-layo pa, so babiyahe pa sila, gasolina nila yon. Kukuha lang sila ng 2-3 oras doon, lilipat ulit doon sa isang trabaho, 2-3 oras ulit. So, imagine guys, expenses mo din yon, yung mga gasolina, yung pagpunta-punta kung lipat-lipat, and then pag na-traffic ka, hindi ka makakapasok. So parang wala ka ng time sa sarili mo, uuwi ka madaling araw na. May mga ganun po tayong kakilala. Kaya ang naisip ko is mag-upgrade para kahit papano makakuha ako ng isang work na medyo mas mataas-taas yung salary. So ngayon ako is $18 per hour. Baka who knows, makakuha tayo ng mas mataas-taas, 25, 26, 27, 28, kung maganda 30. Hindi natin alam. Hindi natin alam yung naghihintay sa ating hinaharap. So kung nakakuha tayo ng ganung mas mataas kumpara do sa meron tayo ngayon, so kahit pa paano, single job na lang. Hindi kagaya ng iba na kilala ko na PR, kung $18 sila ngayon, na PR sila, $18 pa rin sila. So nag-double triple job, yung isang job na nakuha niya is 18, yung isa 17. So parang ganun din po, palipat-lipat pa siya. Unlike nung makakuha ka ng isang single job na maghapon ka na lang dyan, uuwi ka gabi, kahit pa paano, hindi ka na palipat-lipat, wala ka ng gas na expenses. Kasi ang isang bagay na napansin ko po dito, kalimitan po doon sa mga tumataas yung salary is nag-upgrade ng education. Pero sabi ko nga po sa inyo, case to case basis. Halimbawa may edad ka na, tapos mag-aaral ka pa, baka mamaya bago mo matapos yung pag-aaral na yan, hindi natin alam. Kasi may mga ganon din akong nakuha ditong idea na yung isa nag-take ng medyo medyo 50 years old na siya. So nag-aral siya, sabi niya parang bago ko matapos to, hindi na worth it. Meron din po kasi naman dito na hindi naman nag-upgrade, nakakuha naman ng mataas na salary. So sabi nga sa inyo, iba-iba po yung sitwasyon. Kung by chance naman na makakuha ka ng trabaho na ika nga mataas na yung salary, single job, why not? So hindi mo na kailangan mag-upgrade. Pero yung iba kasi nag-upgrade from, for example, farm jobs to truck driver, farm jobs to mga skilled, mga ganun po ba, or mga sa care aid, or marami pa po. Pwede po kayong mag-aral dito para mas mapataas yung salary nyo. So hanggang dito na lang guys, at least kahit pa paano nabigyan ko lang kayo ng konting idea. Medyo lumalamig na dito, and mag-i-stock na rin kami ng mga pagkain dahil may hirapan kami lumabas pag lumabas na at pumatak na yung snow dito. Nakakatamad na rin lumabas at delikado para hindi na tayo laging nalaman ng kalsada dahil madulas. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangyayari at buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.